welcome to another episode of Everything in Between podcast, where we talk about not just the big moments, but everything in between. Nawala na yung intro music ko. Di ko kasi alam kung paano tatanggalin yung copyright. Anyway, namiss ko yung intro ko. Oh. How are you? Welcome back to us. It's been, I don't know, a month? More than a month since nung huling upload ko. And ang dami nangyari sa live. So, and I've just realized, I recently realized, and yun din yung reason kaya bakit ako nandito na ngayon, is because ngayon ko lang na-realize na this podcast pala is my therapy. Ito ang aking therapeutic, um, ano bang tawag doon? Basta yun. Kasi, ang dami, ang daming pumapasok sa isip ko, ang daming tumatakbo sa isip ko. So, I have to dump this. And I'm dumping this on you. I'm dumping this on this channel in the coming days. Mhm, mhm, mhm. Napaka-amazing ni Lord, no? Meron siyang mga pinapagawa sa'yo. And hindi mo alam kung bakit niya pinapagawa. Well, alam mo yung surface na reason, pero in the long run, you would realize yung mga benefit ng mga pinapagawa niya sa'yo. Like, okay, kaya pala pinapagawa ni Lord sa akin daw because of this, because of that. And yun yung isa kong na-realize ngayon na, okay, kaya pala pinagpa-podcast ako ni Lord because He doesn't want me to get crazy. To get crazy with my thoughts. So, kaya maganda talagang sumusunod kay Lord. Pag sinabi niya, kahit hindi mo alam yung reason, hindi mo alam yung exact na dahilan at wala ka nakikitang benefit at the moment, just obey because you'll understand in the long run. You'll understand along the way and you'll be able to see the reason and benefits what of why he said you should do that. So, yon hindi naman yun yung chika ko. Ang chika ko ay, ano man chika ko? Sa dami kong chika, di ko alam kung anong uunahin ko. Yung ano na lang. Kasi, so, tinatapos ko ulit basahin yung mga Gospels. So, natapos ko na yung John, natapos ko na yung, ano ba yun? Matthew. Kakatapos ko lang ng Mark. So, I'm starting with Luke na. And then, isa sa mga na-realize ko and isa sa mga wino-work on sa akin ni Lord lately is yung pagiging prideful ko. Naisip ko, so I was um having a conversation with the Lord, asking Him kung bakit ba ako prideful? Saan ba nagsimula yung pagiging prideful ko? And then He revealed to me um, na it was because growing up, hindi ako nakaka-receive ng affirmation, hindi ako nakaka-receive ng mga appreciation verbally, puro actions lang, gano'n. Pero kailangan din kasi natin marinig, 'di ba? We need validation, especially from our parents. So, yun, nireveal niya sa akin na that was because of that. Hindi ko kasi nare-receive or hindi ko yun na-receive nung bata ako. So, that's why I crave for that. And nung naka-receive ako ng validation, I became boastful and prideful kasi like ako lang gumawa nun on my own. I did that I did that on my own. I was able to achieve things on my own, mga ganon. So
'pag gano'n kasi mapupunta 'yun sa ego mo. 'Di ba, kaya we have to every appreciation that we receive, every recognition that we receive, we have to always give it back to the Lord because otherwise kapag ini-stay lang natin 'yun sa sarili natin, it will consume us. Um, as for me, I became prideful because hindi ko binigay kay Lord. So, yun. So, pridefulness. So, yan yung dinideal niya sa akin um, these past months, these last 2 quarters. Yun yung dinideal niya sa akin. Nung so, syempre, di ba si Jesus, um, alam naman natin kung paano siya namatay. So, um, ano nga ang tawag dun? Di ko alam specifically, pero ang pumapasok sa isip ko is yung Passion of the Christ na movie na nilalatigo siya. So, basically, pinahirapan siya um, bago siya ipako sa krus. And ang haba ng nilakad niya at pasan-pasan niya yung cross na pagpapakuan sa kanya. And then, yung mga ginagawa sa kanya is sinasampal siya, dinuduraan siya, minamak siya na akala ko ba ikaw yung son of God? Akala ko ba ikaw yung Masaya? So, bakit hindi mo i-save yung sarili mo ngayon? So, minamak siya and he could have done everything he could para patunayan yung sarili niya. Meron doon sa Garden of Gethsemane nung huhulihin na siya. So merong mga soldier. And then yung isa doon, ano to? Yung isa doon, kinuhanan ni Peter ng, please read your Bible. Don't take my word. Don't take this story from me. Read your Bible. So, I'm just retelling the story based on what I can remember. So, kinuhanan ni Peter ng sword yung isang soldier doon at in-strike niya. Tinamaan yung tenga. And ang sabi ni Jesus, put it back. Do you think kung manghihingi ako ng legion of angels from my Father, hindi niya yun ibibigay? Legion is like, hindi ko alam specific bilang, but it's thousands. So, marami. So, kaya niyang in a snap, kaya niyang patunayan, kaya niyang isave yung sarili niya from the cross, from the mocking, from these people na naglalatigo sa kanya, nag-spit sa kanya. Kaya niya i-save yung sarili niya. Pero, hindi niya ginawa. So, meron isang araw na gusto ko lang mamalengke mag-isa, mag-grocery mag-isa. So, nag-grocery ako. Doon sa parking, for some reason, ang daming tao doon. Wala akong mahanap na parkingan. So, like, naghihintay ako. Mga ilang minutes na. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, wala pa din. Hindi ko alam kung gaano katagal naghintay ng parking doon. So, sabi ko sa husband ko, lipat na lang ako ng supermarket. Sabi niya, ikaw bahala. Pag magde-decide kasi akong lilipat ng supermarket, merong mga aalis na car. Kaso naman, yung mga bagong dating, ano to? Sila yung pumepesto doon. Like, hindi nyo ba nakita na may mga taong nakapila dito for parking? Bakit kayo nauuna dyan?
So like, okay, sige, hintay lang ako kasi nga patient, patient. I need to be, I need to be Christ-like. So, okay, hintay pa ako ulit. Tas ganun na naman yung mangyayari. So like, Lord, what is happening? Lord, I need you. Pahinging parking. Tapos, maghihintay ako, tas ganun na naman. So like, Lord, bakit ganito yung mga tao? Like, bakit sarili lang nila yung inuuna nila? Bakit hindi sila nagiging mindful na meron ibang taong kanina pa naghihintay dyan? And alam mo naman sa sarili mo, nakakarating mo lang. Bakit uungusan mo agad? Bakit uunahan mo agad yung mga taong kanina pa naghihintay for parking? 'Di ba? Courtesy yun eh. Courtesy na lang dun sa ibang tao na kahit na hindi mo sure kung naghihintay lang ba sila doon or naghihintay sila ng parking. But the fact na ang haba ng pila doon, for sure naghihintay ng parking yun, 'di ba? So, ang hindi ko talaga alam kung gaano ako katagal do'n. Siguro mga 45 to 1 hour ako naghintay for parking. And then, meron ng umalis na car. So parang sa tapat ko, mga one car, dun yung umalis na parking. Sa likod ko, meron. Tas parang umabante na siya ng bahagya. Sabi ko, bakit naman? Na kanina pa ako nandito. So, ni-reverse ko yung car. May ilaw naman yon. So, nakita niya yata na aatras ako. So, umatras ako. Ako na nag-park doon. Buti naman, at least naman, 'di ba? Nakaisip yung tao na, okay, kanina pa 'to nandito, siya naman yung nasa harap ko, so baka siya na lang. Pag-upo ko dun sa parking, 'di ko talaga napigilan kundi umiyak. Kasi like, why are we like this? Bakit napaka-selfish natin? Bakit sarili lang natin iniisip natin? What happened? Bakit naging survival mode na tayo dito lahat? So, I was just crying kay Lord and wala akong naririnig sa kanya. So, yon. So, yun na. Kumain muna ako kasi gutom ka na. Bad trip ka na nga dun sa mga people, tapos gutom ka pa. So, anyway, yun. Natapos ako mag-grocery. And, so, pauwi na. Ganyan. Tapos, pero kami nilulusutan na village. So, kailangan mong magpakita ng authorization para ay, bago pa pala yun. So, bago pa yon, paglabas ko ng parking, um, gumagamit kasi kami ng senior card. Kasi ang mahal ng parking. Ano ba yan? Kung papayagan lang nila yung senior card, ginagamit namin minsan. Nung time ko, hindi hindi in-acknowledge kasi hindi ko daw kasama. So sabi ko, okay, magkano ba yung parking? Ang alam ko kasing parking doon is mga 40, 50 for the first 3 hours and then additional 20. So, dahil 3 hours lang naman ako doon, siguro sobra ng 5 minutes. So, I was expecting na around 70 lang yung parking. Ang hiningi niya sa akin is 90 daw. So like, bakit? Hindi ako nagsalita kasi like, I'm so overwhelmed with what happened dun sa pagkuha ng parking spot. So, okay, nagbayad lang ako. Pero, dinadala ko siya all along the way, all throughout nung pauwi na ako. So, sige na, nandun na ako sa village na dinadaanan namin. And so, kailangan magpakita ng
Usually kasi 'pag ino-open ko yung window ko, um, hindi na nila hinahanap yung pass-through. Pero nung time na yun, hinanap nila. So, like naka-open naman yung window ko, pero hinintay nilang iabot ko yung pass-through. Tas kinuha nila, tas tiningnan yung plate number. Ako, as a recovering prideful person, I was expecting na hindi na nila yun gagawin kasi lagi naman kami dumadaan doon. So, dagdag na naman sa bad trip ko, 'di ba? Tapos nung nakalampas na ako ng bahagya, sabi ni Lord, "Who are you trying to please?" Tas na-stun ako. Na-realize ko na, oo nga, who am I trying to please? Bakit gustong gus why do you bakit gustong gusto kong ma-recognize ng mga tao? Who are you trying to please? And then naalala ko pinaalala sa akin ni Lord yung um, mga nangyari kay Jesus bago siya mamatay, bago siya ipako sa krus. Yung dinuraan siya, yung nilagyan siya minak siya through yung crown of thorns. Like, okay, King of Jews ka pala eh. O, di sige, ito crown. Pero, thorns yon. And then, sinampal siya. Yun yung mga pinaalala sa akin na Jesus received all kinds of mocking. Isipin mo, duraan ka sa mukha. Asan yung ano mo doon? Nasaan yung dignidad mo doon? Jesus lost his dignity para sa akin. Who am I trying to please? So, habang nagda-drive ako, tulo ng tulo yung luha ko. Parang falls kasi grabe talaga yung iyak ko. So yun, like, yun yung mga itinuturo sa akin ni Lord ngayon na ano naman kung mawala yung dignidad mo sa paningin ng mga tao. Pero sa paningin ng Creator mo, sa paningin ng Father mo in heaven, you are whole. Yung dignity mo sa paningin niya ay buong-buo. Ano naman kung mawala yung dignidad mo sa paningin ng tao? Ano naman kung hindi ka kilala ng mga tao? Ano naman kung hindi ka i-recognize ng mga tao? Ano naman kung hindi ka i-appreciate ng mga tao? Who are you trying to please? Yun. So, iyak ako ng iyak pupunta dito. Pauwi ng bahay. Pagdating ko sa gate, sinalubong ako ng husband ko. Sabi ko sa kanya, kasi naiyak pa din ako. Sabi ko, gusto ko lang naman mamalengke mag-isa. Gusto ko lang naman mapag-isa. Gusto ko lang mag-unwind. Gusto ko lang huminga. Gusto kong makakita ng ibang tao maliban ka sa inyo. Ah, ano nangyari? So apparently, the Lord has a different plan nung mga araw na yon, and I appreciate that day so much pala, no? So yun. Yun ang current update. um, Syempre, it's a process. Character development is a process. Hindi naman agad-agad um, mawawala yan. But as long as we stay in tune
with the Lord, I believe na maghi-heal tayo dito sa pridefulness natin nito. Mawawala 'to. Meron akong mga currently or like hindi naman currently, mga simula nung 28 ako, 29? Sa mga gano'n. Ang klaseng babae na gusto kong ma-achieve is yung mga women na kilala kong kalmado. Yung parang they hold so much class na hindi mo sila mati-trigger, hindi mo sila magagalit agad, ganun. Yung parang they hold so much grace, composure in everything that they do. Even in times of pressure. So yun yung goal ko. We have a long way to go. Kasi syempre itong mga tinatanggal sa akin ni Lord is hindi acquired siya nung bata pa ako eh. Like growing up, this is a combination of experiences. So hindi siya agad-agad na in a snap matatanggal na. And I'm so happy and excited but at the same time scary. Kasi I'm really really sure na marami pang mga luha ang kailangang ilabas. Marami pang pag-iyak at pagluhod at pagtaas ng kamay. Marami pang pagsuko ang kailangan mangyari para ma-achieve natin ang goal nating Christ-like. So it's scary but exciting. And we pray for the grace of the Lord to be upon us as He work in us. So, yon, if you are in the same season as me, kaya natin to. Let's hold each other in our prayers. And if you are in the season as me, let me know in the comments. Let me know how I can pray for you. And let me know how I can support you in your season. In the season of recharacterization. Recharacterization. Ganun ba? Recharacterization. Yon. Cheers. Hindi ko alam paano i-close to. So, hi. Cheers to the upcoming self. We are excited to meet our new self, the Christ-like self. Yun lang, that's it for this episode. And I pray that the grace of the Lord will be with you as you walk with Him. I hope you learned something in this episode. That's it for now. See you on the next one. Bye.